So guys, yes, kumain nga dyan, lapit lang tayo. Bit na nga natin. Pasensya ka na. Ko, Papa Dudut, kahit pa nga sinabi ng doktor na may pag-asa kami na magkaanak. Hindi ko rin kagad naisip yung gastos. Yung kalagayan ng asawa ko ang nasa isip ko noon. Hindi ko talaga alam kung paano siya aaluin. Kahit ako ay nasaktan din ako sa mga nalaman ko. Pero alam kong mas masakit ang nararamdaman ng asawa ko, kaya naman nauunawaan ko siya. Nakakalungkot lang, Papa Dudut, dahil may mga pagkakataon na tinatanong niya ako kung ipagpapalit ko daw ba siya sa iba. Kung iiwan ko daw ba siya dahil hindi na niya ako mabibigyan ng anak. Umabot na siya sa punto na pakiramdam niya ay gumuho na ang pangarap naming dalawa na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Pero palagi ko pa rin sinasabi na huwag kaming mawala ng pag-asa, na nandun lang ako sa tabi niya. Pero habang tumatagal ay tumitindi talaga ang insecurity ni Ruel. Palatanda na hindi pa niya lubusang natatanggap ang kalagayan niya. Inahabang ko na lamang ang pasensya ko at nilalawakan ng pangunawa, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na darating yung time na matatanggap din niya ang katotohanan na baog siya. At maiisip niya na sa kabila noon ay meron pa rin naman kaming pag-asang magkaanak. Noong time na yon, maaaring nakatingin lamang siya sa kalagayan niya, pero hindi ako tumigil sa pagdarasal na makikita rin niya yung pag-asa na nasa harapan niya. Umasa ako na darating din ang pagkakataon na yon hanggang isang araw. Nandito ako sa kwarto. Bakit? Nasaan ba yung Siemens book ko at saka yung passport ko? Nandun sa folder na violet sa filing cabinet. Nandun lahat ng document po sa barko. Bakit mo ba hinahanap, Han? Nakausap ko kasi yung dati kong kasamahan sa barko kanina. Si Lando. Kilala mo siya, di ba? Sabi niya may bakante raw na slot. Kung gusto ko raw, pwede akong sumakay ulit. Naisip ko, medyo naiinip na rin kasi ako sa restaurant eh. Parang gusto ko sana na sumakay ulit. Ha? Sandali lang, Han. Diba? Sabi mo kanina mo lang nakausap yung dati mong kasamahan? Bakit parang hinahanda mo na yung passport at Siemens book? Pag-isipan mo munang mabuti. Sigurado ka na ba na gusto mo ulit sumakay? Napag-isipan ko na. At saka nasabi rin sa akin ni Lando na nire-request nga daw ako ng kapitan namin eh. Alam mo yung mga ganong pagkakataon, hindi dapat pinapalampas yun. Han, hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin? Paano yung plano nating magka-baby? Medyo matagal na rin natin hindi na pag-uusapan yun. Tapos aalis ka? Paano na yun? 1 taon at kalahati lang naman yung kontrata ko kung sakali. At saka sabi ko nga, sayang ang pagkakataon. Imagine, nire-request ako ng kapitan namin. Maganda rin kasi yung record ko. Kaya kahit halos 3 taon na akong hindi nakakasakay, okay lang. Pero Han... Tere naman eh. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Alam mo naman yung mahal yung IVF, di ba? Hindi natin kaya magbayad para sa ganung klaseng procedure. Yung kinikita natin sa restaurant, sumasapat lang sa mga gastusin natin. Hindi naman kalakihan yung savings natin. At saka yung IVF na yan, para lang sa mayayaman yan. Kung magpapa-opera naman ako, bukod sa mahal din, sinabi rin sa atin ng doktor na hindi 100% na sigurado yun. Hindi na rin kaya ng gamutan tong kondisyon ko. Ano pa ba gusto mong gawin ko ngayon? May iba pa namang option, di ba? May iba pang paraan. Pwede naman tayong mag-ampon. Tingin ko naman kakayanin natin yun. Ano? Magpapalaki tayo at mag-aalaga na hindi natin kadugo? Kung ikaw kaya mo yun, ako hindi. Malay ba natin kung anong klase mga tao yung mga magulang ng batang aamponin natin? Han naman. Han, napaka-imposibleng walang mamanahing ugali yun sa mga magulang niya. At gaano ka kasigurado na walang maghahabol o hahanapin ng batang totoong mga magulang niya paglaki niya? May mga patakaran naman at magiging kasunduan kung sakali. Ipapaliwanag naman sa atin yun bago tayo mag-ampon. Kaya hindi natin magiging problema yung inaakala mo baka may maghabol. Kahit na, ibang tao pa rin yun.
kung ayaw mo sa ampunan kumuha ng bata, edi sa mga kamag-anak natin. Magtanong-tanong tayo. Baka may kamag-anak kami o kayo na pwede nating alagaan at ituring na anak. Yun, kadugo natin. Matano? Ipapaalam pa natin sa kanila na bakog ako? Na hindi kita kayang bigyan ng anak? Bigyan mo naman ako ng kahit konting kahihiyan, Tere. At saka isa pa, siguradong yung batang aampunin natin, aalis din sa atin at babalik sa magulang niya pagkatapos nating alagaan, palakihin at pag-aralin. Pwede ba, Tere? Ayoko nang ganun. Tsaka na natin pag-usapan yan. Basta, hindi ko kaya magpalaki ng bata na hindi natin kadugo. Tapos! Papa Dudut, ramdam ko yung sakit sa pinagdadaanan ng asawa ko. Hindi pa niya talaga matanggap na nasa kanya ang problema. May mga gabi na alam kong hindi siya makatulog. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya wala na siyang silbi, inutil, at kung pwede ko nga lang akuin, yung sakit na nararamdaman niya ay inako ko na. Papadudot, para lang gumaan ang pakiramdam niya ay handa akong gawin ang lahat. Kung minsan, naiisip ko na sana ako na lamang ang may problema. Siguro kakayanin kong tanggapin yun. Siguro hindi kami ganito ang sitwasyon namin ng asawa ko. Yung desisyon niyang pagsakay ulit ng barko ay inisip ko na lamang na kailangan niya ng space para makahinga siya at makapag-isip-isip. Pero sa kabilang banda ay parang gustong sumama ng loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kasi hindi man lang niya ako kinonsulta sa bagay na yon bago siya nagdesisyon. Basta nag-decide na lamang siyang sasakay ulit. Pero nang ibabaw pa rin ang pangunawa ko sa kanya at sa pinagdadaanan niya. At inisip ko na nga lang din na marahil ay yun ang paraan ng pagpapagaling niya ng sugat para unti-unti niyang matanggap ang kalagayan niya. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Masakit sa akin kasi hindi lang naman siya ang apektado ng kondisyon niyang yun. Pero ayoko na muna siyang hanapan ng tamang katwiran dahil nasa panahon siya ng kahinaan at kailangan nandun ako para alalayan siya. Lumipas na naman ang mga araw at ilang buwan at hindi na naman namin napag-uusapan ng tungkol sa plano naming magka-baby. Hanggang sa bago siya sumakay ng barko. Kinausap niya ako at hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya. Han, mamaya ka na magsuklay ng buhok mo. Halika, umupo tayo dito sa kama. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ha? Okay, sige. Ano ba yun? May pahawak-hawak ka pa sa kamay ko, ha? Mukhang seryoso yan, Hana. Pero ang ganda ng ngiti mo. Ikaw talaga. Halika. Han, di ba sinabi ko sa'yo na ayoko magpalaki ng anak na hindi natin kadugo? Oo, nasabi mo nga yun. Bakit? Ganito kasi, nag-usap kami kanina ng kapatid ko. Pinuntahan ko siya sa bahay. Ayos naman yung naging pag-uusap namin. Hindi ko lang alam kung papayag ka pero sana pumayag ka kasi ito na lang ang naisip kong paraan para magka-baby tayo. Teka, anong napag-usapan niyo ng kapatid mo? At saka, tanging paraan para magka-baby tayo? Ano yun, Han? 1 taon at kalahati lang ang kontrata ko sa barko. Pag-isipan mo mabuti. Pumayag na ang kapatid ko, wala daw problema sa kanya. Tayong 3 lang ang makakaalam. Nasa iyong 2 ang lahat ng pagkakataon para gawin yun habang wala ako at nasa barko. Ha? Teka, Han. Hindi kita maintindihan eh. Anong sinasabi mo? Ano yung gusto mong mangyari? Han, at least yun kapatid ko. Kilala ko at kadugo ko. Hindi ako magdadalawang isip na alagaan at palakihin yung bata dahil alam kong kadugo ko siya at sa'yo rin siya manggagaling. Hindi galing sa ibang tao. Oh no. Roel, teka lang ha. Alam mo ba yung sinasabi mo? Naririnig mo bang sarili mo? Pinag-isipan mo ba ng mabuti ang gusto mong mangyari? Pareho natin gusto magkaanak. Pangarap natin yun, di ba? Gusto ko na may matatawag tayong pamilya. Hindi naman natin ipapaalam sa bata na yung kapatid ko ang ama.
Palalakihin natin siya sa pagmamahal nating dalawa. At saka isipin mo, mararanasan mo ang pagbubuntis at magiging mami ka. Ruel, pero... Han, iba yung pakiramdam na sinapupunan mo ng galing yung bata. Promise natin, magiging mabuting magulang tayo sa kanya. Aalagaan ko at mamahalin kayo na magiging anak natin. Ruel, sandali lang. Sana naman kinausap mo muna ako bago ka nagdesisyon. Pinag-usapan muna sana natin to. Sana naisip mo muna ang nararamdaman ko. Tinanong mo muna sana ako kung okay lang sa akin yun. Oo, gustong-gusto natin na magka-baby at pangarap natin yun sa simula pa lang. Gusto ko rin maramdaman yung may baby sa loob ng tiyan ko. Pero, kapatid mo si Jerome. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yung hinihiling mo. Han, kaya nga nag-uusap tayo ngayon eh. At saka may time ka naman para mag-isip at mag-desisyon. Mahal na mahal kita. Alam kong wala kang ibang pangarap kundi ang magkaroon ng anak. At ganun din ako. Hindi na gusto ko maranasan mo. Pero hindi ko nga kasi maibibigay sa'yo yun eh. Baog ako! Walang silbi! Inutil! Hindi mo ba naiintindihan yun? Ruel, Tere, hindi rin naman tayo mayaman eh. Hindi natin kaya maglabas ng malaking pera sa mga kung ano-anong procedure at operation na yan. Wala rin silbi ang gamutan. Tere, kahit man lang sa ganung paraan, maibigay ko sa'yo pangarap mo. Ginagawa ko lahat to para sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. para sa akin, Ruel? Para sa akin nga ba? Para sa akin nga ba o para sa'yo? Ewan ko, Ruel. Hindi ko na alam.